A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan kong hindi pa Muslim. Naway ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapa sa inyo rin nawa. Alhamdulillah, ako ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nagkaroon na naman tayo ng panibagong araw na kung saan tayo ay nag-iinsayo sa pagdadawa. Pero bago ang lahat, kung ako man ay nagkakamali dito, ay humihingi ako ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mabagi ng mawain. Bago ako makumpisa, gusto ko lamang sabihin na hindi po ito isang paninira o pag-uusig, bagkus ang layunin po nito ay pahayag sa tao ang katotohanan at kung ano ang sinasabi ng mga kasulatan. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasawaling propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasama, at sa lahat ng propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng taong sumusunod sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghukom. Alhamdulillah, nais ko lamang sagutin ang isang Katoliko na yung isang kababayan nating Katoliko na meron siyang argumento patungkol sa pananampalatayang Islam o patungkol doon sa hadith na kanyang nabasa. Meron siyang argumento doon na humahantong sa kanyang pangungutya sa pananampalatayang Islam dahil lamang sa kanyang katiting na kaalaman na ginamit niya, may ginamit siyang hadith. Kung hindi ako nagkakamali dito, meron siyang binasang hadith na galing sa Sahih al-Bukhari, Volume 1, Book 4, hadith number 137, na ang sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala daw, na ayon sa kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala daw ay bad trip sa utot. Ngayon, meron pa siyang pangungutya na ang sabi niya, an idiot and very funny Islamic faith in history. So, basahin natin ang hadith na kanyang kinukot. Ang sabi dito sa Sahih al-Bukhari, Volume 1, Book 4, number 137, ang sabi dito, the Prophet said, indeed, Allah does not accept the prayer of one of you when he commit hadat. Na ang ibig sabihin, yung pagkakaintindi niya sa hadat, ang pagkakaintindi na siya sa hadat ay utot. Ngayon, sabi dito, na ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala yung taong nananalangin kung ito ay nakakumit ng hadat. So, ang dugtong pa, when he commit hadat until perform wudu. Ngayon, malamang yung kababayan nating Katoliko, hindi niya naiintindihan ang salitang hadat, kaya inilagay na lang niya yung pagkakaintindi niya kasi sa hadat ay utot. Ngayon, ipaliwanag natin sa kanya kung anong ibig sabihin ng hadat para man lang na malinawan siya. Ngayon, ang hadat po, para sa kanyang kaalaman, ang hadat ito ay nahahati sa dalawa. Una, hindi po ito ibig sabihin na utot, direct na utot, kundi ang hadat, ito po ay nahahati sa dalawa. Una,
may hadat al-akbar. Ito yung hadat na parang medyo may kalakihan, medyo malaki. Pag hadat al-akbar, ito yung hadat na malaki. Ngayon, yung pangalawang hadat, ito ay hadat al-asgar. Ngayon, ang pagkakaintindi kasi niya sa hadat ay diretso utot daw sa niya. Ngayon, una, ang hadat al-asgar, ang hadat al-akbar, ito po ay halimbawa, mga halimbawa, una, sa hadat al-akbar, ito po ay yung dumampi ka sa katawan ng tao na patay, yung nahawakan mo yung katawan ng tao na patay. So, itong hadat al-akbar, kailangan mong maligo bago ka magsala. Kasi yung pinag-uusapan doon sa hadith na kanyang binabasa ay patungkol sa pagdarasal. Ayon dito, basahin natin. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, indeed, Allah does not accept the prayer of one of you when he commit hadat until perform wudu. So, ang pinupunto dito, yung taong magdadasal. Ngayon, kung ikaw ay magdadasal, tapos bigla kang makautot, o halimbawa, kung ano man, makautot ka, o lalong-lalo na may tunog, o may amoy, kailangan mong magwudo ulit. Dahil, yaong wudo mo, ay wala ng saysay, wala ng bisa, dahil nga sa utot na lumalabas sa atin. Ngayon, ipaliwanag natin sa kanya ang hadat, na ang ibig sabihin ng hadat ay nahahati ito sa dalawa. Una, ang hadat al-akbar, pangalawa, ang hadat al-asgar. Una, ang hadat al-akbar, ito po ay mga halimbawa. Unang halimbawa ay yung nadampian mo yung katawan ng tao na patay o nahawakan mo. So, kailangan mo nang maligo bago ka magdasal. Pangalawa, yaong janaba na ikaw ay nilabasan ng similya, nilabasan ka ng similya o nakikipagtali ka sa iyong asawa. So, kung magdasal ka, ay kailangan mong maligo. Ngayon, sa hadat al-asgar, ito po ay kailangan lamang magwudo. Ito po yung minimin doon sa hadith na kailangan magwudo. Ito po ay medyo hindi masyadong mabigat. Ito po ay parang maliliit lamang. Halimbawa sa mga hadat al-asgar, yaong nagwudo ka na, tapos pagkatapos mong magwudo, mga ilang minuto bago pa ang sala, ikaw ay nakaidlip. Ngayon, kung ikaw ay nakaidlip, pagkagising mo, kailangan mong magwudo ulit dahil yaong wudo mo ay wala ng saysay. Ngayon, pangalawang example, kung ikaw ay nakautot, halimbawa, tapos ka ng magwudo, pupunta ka na sa masjid, tapos napansin mo na ikaw ay nakautot o nakautot ka, tapos parang may amoy. So, o kahit na nakautot ka na tumunog, kailangan mo nang magwudo ulit dahil yaong wudo mo ay wala ng saysay. So, kailangan magwudo ulit. Ngayon, pangatlong example, yung gumagamit ka ng toilet. So, kailangan kung magdarasal, kailangan mo ng magwudo. Dito, ayon sa kanyang argumento, ang sabi niya dito, an idiot and very funny Islamic pit in history. So, natatawa siya dito dahil nga sa kanila, sa pananampalatayang Katoliko, ay walang turong kalinisan, kaya siya
natatawa dito sa nabasa niyang hadith na sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala daw ay bad trip sa utot. Ngayon, kasi sa kanila wala naman talagang utos na kung kayo ay nasa simbahan na, tapos kayo ay biglang nakautot, walang utos sa kanila, walang turo sa kanila na umuwi kayo sa inyong pamamahay, magbihis kayo, maghugas kayo, maligo kayo, tapos bumalik. Ano? Walang utos sa Katoliko na ganyan. Ha? Walang utos. Sa Islam lang, may utos na kalinisan. Kaya kung magdasal kami, lalong-lalo na kung haharap kami sa Panginoon namin, harap kami sa Allah subhanahu wa ta'ala namin, kailangan namin magpakadalisay, kailangan namin maglinis. Diba? Kaya, ang sabi dito, kung ikaw ay manalangin, harap sa Allah subhanahu wa ta'ala, magdasal, so kung gayon, ikaw ay nakautot, kailangan mong magwudu ulit, kailangan mong maghugas ulit. Diba? Dahil nga, haharap kami sa aming Panginoon, kailangan naming dalisay, kailangan naming malinis. Isa Katoliko, walang kalinisan na itinuturo. Ha? Walang kalinisan, walang utos sa simbahan ninyo na kung kayo makautot sa loob ng simbahan, umuwi kayo, maghugas, maligo. Wala. Kaya, natatawa siya sa turo ng Islam ko. Ha? Natatawa siya sa binasa niyang hadith kasi nga walang utos sa kanila na maglinis, walang utos sa kanila. Ang kalinisan hindi iniutos sa kanila. Di ba? Kaya nga napapansin natin kahit nga sa mga mall. Ano? Kahit nga sa mga mall. Laging nakalagay tissue, wala namang tubig. Kung pupunta ka ng palikuran, tatai ka dun. Dudumi ka dun. Tissue naman ang nakalagay, wala namang tubig. Sa tingin mo, makukuha lahat? Ha? Makukuha lahat? O kakalat sa puwet? Ngayon, kung kakalat sa puwet, dadampi doon sa damit mo, tapos sisimba ka. Ha? Kaya ka natawa dito sa binasa mong hadith. Dahil nga, walang kalinisan na itinuro sa inyo. Walang utos ang simbahang Katoliko na kung kayo makautot sa simbahan, makautot sa loob ng simbahan, umuwi kayo, maglinis, magbihis, maligo. Kaya ikaw natawa, di ba? Kaya ikaw natawa, Prince Dominic Ugalde. Ha? Walang utos sa inyo, walang utos sa inyo ang kalinisan, hindi inuutos sa inyo ang kalinisan. Ha? Tapos ngayon, kung may makikita ka utos na kalinisan sa Quran, matatawa ka. Aba, mantakin mo. Siguro matatawa ka nga dahil wala ito sa inyo. Walang kalinisan sa inyo, hindi inuutos sa inyo ang maglinis. Walang utos sa inyo na kung kayo nasa loob na ng simbahan, makautot kayo, lalong-lalo na may amoy o may tunog man lang, walang utos sa inyo sa simbahan na umuwi kayo sa inyong pamamahay para maligo, magbihis, maghugas at bumalik. Wala. May utos ba? Ngayon, pupunta tayo sa kanyang pangalawang argumento doon, patungkol doon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yaong mga nag-embrace ng Islam sa kapanahonan niya na pumunta doon sa Al-Madina na pinainom ng gatas at pinainom ng ihi ng kamil. Ayon pa sa kanya, meron dito, basahin natin. Ayon sa Sahih Al-Bukhari, Volume 8, Book 82, number 797, na ang sabi dito sa hadith,
And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam commanded to all the tribes of Oraini, kung di ako nagkakamali sa pagbasa, Oraini, who embrace Islam. Yung mga tao sa tribo ng Oraini na nag-embrace ng Islam, inutusan niya na pumunta doon sa mga camel na para uminom ng gatas at ihi. So, dito, natatawa siya. Ang sabi pa niya dito, "My challenge to all Muslim to explain this funny belief in your own book title sa Sahih al-Bukhari." So, ang sabi kasi dito sa hadith, narrated by Anas, some people from the tribe of Oraini come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and embrace Islam. At tapos, the climate of Medina did not suit them. So, the Prophet ordered them to go to the head of milk, camel of charity. So, inutusan sila doon para pumunta doon sa mga camel na yung camel na yaon ay pang charity lamang. No, inutusan sila na pumunta doon para painumin ng gatas at saka ihi ng camel. Ngayon, dito sa kanyang katiting na kaalaman, nagawa niyang maghamon, nagawa niyang kutyain ang pananampalatayang Islamiko dahil lamang sa kanyang katiting na kaalaman na isang bisis lang siyang nakabasa sa hadith, ay naghamon na siya. Ang sabi pa niya dito, "My challenge to all Muslim." Tapos nangutya pa siya. Ngayon, sagutin natin. Pero bago natin sagutin ang kanyang argumento, matanong muna natin siya kung ikaw ba, Prince Dominic Ugalde, isang CFD, Catholic Faith Defender, ikaw ba ay nagiging scientist? Ha? Bago mo pagtawanan yung pananampalataya ng Islam, bago mo pagtawanan yung pananampalataya namin, bago mo pagtawanan yung pag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yaong mga tao ay painumin ng ihi ng kamil, bago ka matawa, matanong muna kita kung ikaw ba ay nagiging scientist. Ha? Kung ikaw ba ay nagiging scientist ka ba? Ha? Ngayon, ano ba ang paliwan? Ano ba ang sabi ng mga scientist patungkol doon? Ano ba ang pakinabang ng ihi ng camel ayon sa mga scientist? Ngayon, magbigay tayo ng ilang scientist para patunayan natin kung ano ang pakinabang ng ihi ng camel, dahil para lamang magamot natin ang utak ng ating kababayan na ang utak niya ay walang ibang alam kundi ang mangutya sa pananampalatayang Islam, pagtawanan ang pananampalataya natin para lamang masagot natin ang kanyang sakit, magamot natin ang kanyang sakit. Ngayon, ano bang sabi ng mga scientist ayon dito sa isang famous doktor na si Ibn Sina, Avicenna, kalaunay naging medisina. Ito si Ibn Sina sa yaong kauna-unahang nakaimbento sa salitang Avicenna, kalaunay naging medisina. Ano ang sabi niya? Ang sabi niya, ang ihi ng camel ay epektibo sa paggamot ng mga sakit sa balat tulad ng mga ringworm, tinea, at abscesses, sores sa katawan, at tuyo at basa, ulcer, at kapakipakinabang din sa pagpapakapal ng buhok, lalong-lalo na yung buhok mo katulad ng buhok mo na kunting-kunti na lang, halos mga laglag na lahat.
ito ay makakatulong sa pagpapakapal ng buhok. At ano ba ang sabi? At makatulong din sa pag-iwas sa mga balakubak. So, mantakin mo, may benefits pala na makukuha natin. Pwede palang panggamot yung ihi ng camel ayon sa scientist na si Ibn Sina. Ngayon, dagdagan natin, baka hindi siya makontento. Dagdagan natin si Professor Dr. Abdul Fattah Mahmood Idris. Ano ang sabi niya? Ang mga pagsubok sa laboratorio ng pagpapahiwatig na ang ihi ng kamilyo ay naglalaman ng potassium, albuminous, protina at maliit na halaga ng uric acid, susa at creatine. Diba? So, maraming pakinabang pala ang pag-inom ng ihi ng camel. Ha? Ayon sa mga scientist, ikaw hindi ka naman naging scientist. Diba? Kaya ganyan na lang ang iyong pangungutya dahil lang sa inyong kamangmangan. Ngayon, dagdagan natin. Baka hindi pa siya makontento, idagdag natin. Ayon kay Dr. Alam Al-Awadi, isang microbiologist, na ang sabi niya, ang sabi ni Dr. Alam Al-Awadi na isang biologist ay pinatunayan ng scientifically na ang ihi ng camel ay maaaring gamitin para sa paggamot ng mga sakit sa balat tulad ng eczema, allergy, sugat, pagkasunog, mga impeksyon sa kuko, pati na rin ang hepatitis, dropsy. Diba? So, maraming pakinabang, scientist na mismo. Ha? Ngayon, idagdagan pa natin. Ayon naman kay Dr. Fattah Abdul Rahman Khorshid, na ang sabi niya, ay nagsaliksik at sinabi na ang ihi ng camel ay isang potensyal na lunas para sa kanser. Aba, pwede pala to sa kanser. At ayon sa Journal of Cancer Science Therapy, ang ihi ng camel ay may mga anti-cancer properties at maraming magamit sa paggamot maaaring magamit sa paggamot ng kanser ayon sa UMEX International. Di ba? Ngayon, ayon sa mga scientists, ang pag-inom ng ihi ng camel ay maraming pakinabang. Pwede pa nga igamot para sa kanser. Anti-cancer daw. Oh. Ngayon, nang dahil lang sa kamangmangan mo, nang dahil lang sa katiting na kaalaman mo, nakuha mong pagtawanan ang pananampalataya namin. Ha? Nakuha mong pagtawanan ang propeta namin. Katulad ng ginawa mo na kinukutya mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Ngayon, mga scientist na mismo nagsabi na ang pag-inom ng ihi ng camel ay pwede palang panggamot, makakagamot pala. Ngayon, ang tanong, sa Biblia ba, pwede bang inumin ang ihi ng camel? Nasusulat ba sa Biblia? Nasusulat ba sa Biblia ang ihi ng camel na pwedeng inumin? Well, siguro, wala, dahil wala pa akong nabasa. Ngunit, ang masaklap dyan, hindi ihi ng camel. Ano? Hindi ihi ng camel ang ipinapainom ng Diyos. Kundi, ang ipinapainom ng Diyos ayon sa Biblia, hindi ihi ng camel, kundi ihi ng tao. At hindi lang yan. Isinali pa ng Diyos ng Biblia
pati dumi ng tao, ipinapakain. Mantakin mo, kinukutya mo ang pananampalatayang Islam dahil lamang sa ipinapainom ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga taong nag-embrace ng Islam, pinapainom niya ng ihi ng kambing, samantalang sa Biblia, Diyos mismo ang nag-utos na inumin ang ihi ng tao, kainin ang dumi ng tao. Ngayon, basahin natin. Una, basahin muna natin ang Ezekiel. Sa Ezekiel, ang sabi dito sa Ezekiel, yung dumi ng tao ay pwedeng panggatong. Pwede panggatong ang dumi ng tao. Ayon dito sa Ezekiel, basahin natin. Ezekiel chapter 4 ng Ezekiel 12, verse 12. At inyong kakaning parang mga munting tinapay na sibada, at inyong lulutuin sa dumi na galing sa tao sa paningin nila. Mantakin mo, pwede pala panggatong ang pain ng ang dumi ng tao? Ha? Pwede panggatong? Well, siguro ginagamit nila yan sa kanila na yan. Ngayon, ayon naman sa sa pangalawang Kings, Second Kings 18:27, ang sabi dito ng kanilang Biblia, unang-una, yung Biblia nila, sinasabi nila na yung Biblia ay salita ng Diyos. Ngayon, basahin natin ang salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Diyos nila. Ang sabi dito, ngunit sinasabi ni Rebecca sa kanila. Anong sinasabi ni Rebecca? Sinugo ba ako ng aking Panginoon sa inyong Panginoon at sa inyo upang salitain ang mga salitang ito? Di ba niya ako sinugo sa mga lalaki na nagkaupo sa kuta upang magsikain ng kanilang sariling dumi? Ano daw? Upang magsikain ng kanilang sariling dumi at upang magsinom ng kanilang sariling ihi na kasalo ninyo. Ngayon, sa Biblia, ang Biblia salita ng Diyos. Ngayon, ang sinalita ng Diyos sa Biblia, ang sabi dito, magsikain ng kanilang sariling ihi, magsikain ng kanilang sariling dumi at magsiinom ng kanilang sariling ihi. Ngayon, isa lang ang hihingiin ko sa iyo. Prince Dominic Ugaldi, isang CFD. Ito'y assignment mo, ha? Pwede ka bang magbigay sa akin na yaong pag-inom? Pwede mo bang patunayan sa akin na yaong pag-inom ng ihi o yaong pag-inom ng sariling ihi at pagkain ng sariling dumi ay scientific facts? May scientific facts. Ha? Pwede mo bang sagutin? Pwede ka bang magbigay sa akin kahit isa man lang na scientific facts na pinapatunayan mismo ng mga scientists na yaong pinapahintulutan na pwedeng kainin ang ating sariling dumi, pwedeng inumin ang ating sariling ihi? Pwede ka bang magbigay? Kasi di ko pa alam eh. Baka naman malaman ko sa pamamagitan ng pagsagot mo. Sana sagutin mo to. Ha? Sana sagutin mo to. Ha? Hindi katulad nung kinutya mo yung ala, tapos sinagot kita. Hinayaan mo na nakatiwangwang yung sagot ko dun. Na ang sabi pa ng Biblia niyo dun, ang Diyos may kamangmangan. Diba? Hinayaan mo lang. Hinayaan mo nakatiwangwang. Kinukutya mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nung ako'y sumagot, wala kang sagot.
Hindi ka man lang nag-reply. Hinayaan mong nakatiwangwang ang salita doon na sinasabi ng Biblia na ang Diyos may kamangmangan at ang Diyos nagsisi ayon sa Genesis. Ha? Malamang totoo na may kamangmangan ang Diyos sa Biblia. Bakit? Aba, mantakin mo, lumikha siya ng tao. Binigyan niya ng free will. Pwedeng gumawa ng masama at mabuti. Ngayon, nakita ng Diyos na yaong mga taong gumawa ng masama at mabuti, palagi nang gumagawa ng masama, ano ang sabi ng Diyos? Nasa Genesis yan. Basahin mo. Ano ang sabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. At hindi lang yan, sinama pa niya mga ibon, mga uod, mga hayop. Sinama pa niya. Ano ang kinalaman doon? Ha? Anong kinalaman ng uod? Anong kinalaman ng ibon? Ha? Kaya siguro totoo ang sinasabi ng Biblia nila na ang Diyos may kamangmangan. Ha? Well, pasensya ka na. Kaibigan, pasensya ka na. Kung baga, kung anong klaseng lingwahe ang ginamit mo sa pagkutya mo sa aming pananampalataya, ay ganun din yung lingwahing ipinaparating ko sa iyo. Ganun din yung lingwahing pagsagot ko. Di ba? Ha? Ngayon, sana sagutin mo to. Huwag mo hayaang makatiwangwang. Ha? Ngayon, balik tayo sa topic ko. Yung assignment na ibinibigay ko sa iyo, Prince Dominic Ugalbi, isang CFD, sana sagutin mo. Sana magbigay ka man lang ng sagot o kahit isang scientific facts na pinapatunayan ng mga scientists. Kasi di ko pa alam. Baka siguro malalaman ko na sa pamagitan ng pagsagot mo. Sana magbigay ka ng isa man lang scientific facts na pinapahintulutan kainin ang sariling dumi at pinapahintulutan ang pag-inom ng sariling ihi. Ha? Kasi nasa Biblia niyan. Diyos mismo nagsabi diyan. Ngayon, kung meron man akong makita, kung balang araw makita ko man ang mga kapitbahay ko, mga kaibigan ko, makita ko man sila na kumakain ng sarili nilang ihi o kumakain ng sarili nilang dumi o umiinom ng sarili nilang ihi, hindi na ako magtataka. Ha? Hindi na ako magtataka dahil nasa Biblia nyo na. Mababasa sa Biblia. Kaya pala, nung rematch ni Marquis ata, nung rematch ni Marquis, yung pang-apat, pang-lima ba ng rematch na, uminom siya ng ihi, siguro sa kakabasa ng Biblia, kaya siya uminom ng ihi. Malamang nagbabasa din ng Biblia si Marquis. Si Marquis nga mo. Si Marquis. Kaya pala uminom ng ihi si Marquis. Malamang nagbabasa yun ng Biblia. Ha? Ikaw kaya, kaibigan? Ha? Ikaw kaya? Nasubukan mo na? Utos ng Biblia eh. Sabi ng Diyos niyo. Ha? Sinabi ng Diyos niyo. Ha? Ngayon, hindi ko na patatagalin pa. Una, sa aming mga Muslim, inutos sa amin na magpakadalisay, lalong-lalo na kung haharap kami sa Diyos, no? Lalong-lalo na kung haharap kami sa Diyos, magdadasal kami, kailangan namin mag-wudu, no? Kailangan namin mag-wudu. Ngayon, halimbawa, kagaya nung hadith na binasa mo, kung kami man ay nakauto, so mag-wudu kami uli. Halimbawa, yung utot namin may tunog or mabaho, o kahit walang tunog, basta mabaho,
wala nang saysay yung wudu namin. Kaya kami ay magwudu ulit. Kasi kailangan namin malinis eh. Kailangan maghugas kami ulit. Kaya ganun yung turo sa Islam. Ha? Kalinisan. Hindi kagaya sa inyo. Walang kalinisan sa inyo eh. Ha? Walang kalinisan sa inyo. Sa Katoliko, inutos ba ng simbahan na kung kayo makautot sa loob ng simbahan, umuwi kayo, magbihis, maligo, maghugas, at bumalik? Inutos ba? Wala. Kaya ngayon, hindi na ako magtataka, kaibigan. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi inuutos sa inyo na kung kayo ay iihi o maglabas ng dugo, bakit hindi inuutos sa inyo maghugas? Bakit tissue lang? Ha? Hindi na ako magtataka. Kasi, ayon sa Biblia, pinapakain pala. Ha? Pinapakain pala. Ha? So, hindi na ako magtataka kung bakit hindi kayo naghuhugas. Kaya naman pala natatawa ka sa turo ng Islam. Ha? Kaya pala natatawa ka. Ngayon, magbabasa tayo ng talata sa Quran na papatunayan natin na kailangan talagang maghugas ang mga Muslim, lalong-lalo na kung magdasal. Kaya lang ha, kunin natin yung Quran. Bismillah. Ayon dito sa Surah Al-Maidah chapter 5 ayah 6, ang sabi dito, "O kayong nagsisimpalataya, kung kayo ay nagnanais na mag-alay ng sala takdang panalangin, maghugasan ang inyong mukha, inyong mga kamay hanggang sa siko, pahiran ang inyong ulo sa paghagod sa ibabaw nito ng basang kamay, at hugasan ang inyong mga paa hanggang sa bukong-bukong. Kung kayo ay nasa kalagayan ng janaba," ito yung janaba, yung nasa karumihan ka, halimbawa yung nakipagtali ka o nalabasan ka ng similya, kung kayo ay nasa kalagayan ng janaba, alalaong baga may lumabas na similya sa masilang bahagi ng katawan, dalisayin ninyo ang inyong sarili sa pagliligo ng buong katawan. Datapwat, kung kayo ay may sakit o naglalakbay, o kayo kung sino man sa inyo ang kagagaling lamang sa pananabi, pag-ihi, pagdumi, o kung kayo ay nakipagniig sa mga babae, alalaong baga nakipagtalik sa inyong asawa, at kayo ay hindi makatagpo ng tubig, kung gayon magsagawa kayo ng tayamnun, ang pagdadalisay sa pamamagitan ng paglinis ng lupa, at ihaplos ito sa inyong mukha at mga kamay. So, ayon dito sa binasa natin na inutusan talaga ang mga Muslim, lalong-lalo na sa pagdarasal, na magpakadalisay, maglinis, no? Kaya yaong hadith na binasa mo, yaong kailangan magwudu ulit, yaong sinasabi mong utot, ay walang problema yun, dahil kami sa Islam inuutos sa amin ang magpakadalisay, maglinis, kung lalong-lalo na kung haharap kami sa aming Panginoon, lalong-lalo na kung kami ay mananalangin, kailangan namin magpakadalisay, kailangan namin maglinis. Kaya ibang-iba sa inyo, dahil walang turo sa inyo, hindi itinuturo sa inyo na kung kayo ay makautot sa loob ng simbahan, uuwi kayo, maghugas, maligo, magbihis, at babalik. Walang utos. Ha? Walang utos. Kung meron man, salute ako sa iyo. Ha? Kaya, di ko na papatagalin, hanggang dito na lang. Sana, kung ito may sasagutin ng ating kaibigan, ay magiging masaya ako. Kung sasagutin mo man, ay magiging masaya ako.
asahan mo rin sasagutin ko. Ngayon, hanggang dito na lang. Sa aking kaibigang Katoliko na si Prince Dominic Ugaldi, pasensya na. Kasi ginagamit ko lang ang lingwaheng gamit mo. Kung ano man yung klaseng lingwaheng ginamit mo, ay yun din yung lingwaheng ipinarating ko sa iyo. Ano ho? Walang halo, pero ngunit walang sakit, walang halong pangungutya. Hindi ako nangungutya. Kung ano lang yung nabasa ko sa Biblia, yun lang yung binasa, yun lang yung sinabi. Sa Quran, wala ka namang nabasa doon na an idiot and very funny Islamic pit history. Ha? Nang dahil lang sa kamangmangan mo, nasabi mo yun. Nang dahil lang hindi mo alam kung anong benepisya o anong makukuhang benefits sa pag-inom ng ihid ng camel, hindi mo alam, nasasabi mo. Ha? Ngayon, pwede ko rin balik sa'yo yun eh. An idiot and very funny Catholic pit in history dahil inutosan sila ng Diyos na kainin ang sariling dumi, inumin ang sariling ihi. Ha? Pwede ko rin balik sa iyo yun. Kaya lang hindi ako ganun. Hindi. Ha? Ngayon, pasensya ka na kung nasasaktan ka man sa mga sagot ko. Ganun talaga. Kung ano yung ipinaparating mo sa amin, ganun din ang gamit ko. Kung anong lingwaheng ginamit mo, ganun din yung lingwaheng ginagamit ko. Ngayon, isa lang kasi napapansin ko sa iyo. Para ka rin si Wendell Talibong. Ha? Kagaya mo si Wendell Talibong. Malamang natuto ka sa kanya. Kaya lang sa napapansin ko kay Wendell Talibong, nakakatawa. Mantakin mo, nagbasa ng Quran. May binasa siya dun na yung banal na takot sa Allah, yung salitang takwa, yung banal na takot sa Allah, mantakin mo ang basa niya, tawa. Ha? Paano nagiging tawa ang salitang takwa? Ha? Ha? Hanggang dito na lang, hindi na ako magtatagal dahil para naman masagot din to ng ating kababayan o ating kaibigan. Kaibigan, magandang araw, Prince Dominic Ugaldi. Sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islamiko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung ako man ay may nasabing mali, ay hindi po ito turo ng Islam, kundi aking sarili lang. Alhamdulillah, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.